Makita mo, di ba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila doon. Ito, ang flood control. Listado na ang magpamilyang mga buhaya. Anak ng kagwang, napaka-imposible pa rin pag ang mga Pilipino hindi pa rin po dito matututo at hindi pa rin po dito aaksyon sa mga isiniwalat ni Manong Chavit Singson. Patay kang baka ka. O ito mga kabisdak, naglabas na ho ng ebidensya si Manong Chavit Singson laban po dito kay Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Ito ay may kaugnayan sa Ghost Project diyan sa Ilocos Norte. Anak ng kagwang, huli kayong mga bugo kayo. Ayan na ho, ito na ho yung sinasabi natin, natatandaan po natin na si Manong Chavit, consistent po yung sinasabi niya na unahin po imbestigahan ang Ilocos Norte dahil may mga ghost projects di umano itong pamilyang Marcos. O hito kayo ngayon, naglabas na po ng ebidensya, may mga video patunay sa mga ghost projects di umano ni Sandro Charis. At ito, pag-usapan din po natin yung pinsan ni Ngiwim na angkol ni Sandro Marcos na si Martin Romualdez. Lalayas na yata ang animal. Malapit na di umano matigok, kaya magpa-check up muna siya. Natakot sa ICI, hindi na muna di umano siya a-attend dahil magpa-check up dahil ang bulsa butas na. Ay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Nagulantang ang buong mundo ngayong araw. Naglabas na naman po ng mga birad at banat itong si Manong Chavit Singson laban sa pamilyang Marcos. At consistent pa rin ang kanyang panawagan na dapat na umanong mag-resign itong si Bongbong Marcos dahil sa mga corruption kaliwat kanan animal. At dapat umano'y unahin ang lugar ni Bongbong para maniwala ang taong bayan sa kanilang ginagawang drama-rama sa ICI. Anak ng kagwang, unahin po muna natin itong mga banat ni Manong Chavit Singson. O, ito na mga bubonistang tanganista. Ano ang inyong masasabi dito? Birahin mo, Manong Chavit. Magandang oras po sa inyo lahat. Ako po papasalamat na makaabot sa inyo lahat kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa, nagmapagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung Presidente Ron. Mga kabataan lang na nagprotesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ako kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At itong nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Matindi ngayon, under Ngiwim. At saka, gusto ko lang komentuhan yung sinasabi ni Manong Chavit na sa ibang bansa nga, pag may mga anomalya, matik, nagre-resign at talagang sinisipa ang mga leader nila. At yung iba nga, magpapatiwakal pa, pero sa Pilipinas, kapalan ng muka, anak ng kagwang.
Eh, ang problema kasi sa atin, yung batas natin, hindi, walang ngipin. At yung leader mismo natin ay sangkot sa mga maanumalyang mga korupsyon sa ating bansa. At ang mga Pilipino naman, susunga-sunga, ayaw pa rin makinig at ayaw pa rin maniwala sa kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa. Lagi pa rin silang ngiwiing, anak ng tipaklong naman, Yung sa ibang bansa, naunahan na tayo ng Nepal, Indonesia, Madagascar, grabe. Pero tayo, tiis talaga, tiisin na ninyo. Anak ng kamuti. Kaya naman itong si Manong Chavit, very consistent ang panawagan, mag-resign ka ng UWM. Tuloy, Manong. Close project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, wag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Exactly. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin, maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Pambihira, Kung napanood ito ni Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Amy Marcos, lahat yung pamilyang nilang mga Marcos Romualdez, yung sising-sisi si Manong Chavit at nananawagan sa kanyang mga nakumbinsi, mga Mayor's League, na iboto si Bongbong sa pagka-presidente. Nakala daw niya nagbago na. Di ba nakakahiya ito? Pero sa bagay, mga walang hiya, mga kapal lang mukha, hindi talaga sila mahihiya. Pero pag ikaw siguro, napaka-imposible naman kung lahat ng mga supporter si Bongbong Marcos ay mga makakapal ang mukha. Mga walang hiya. Sa bagay, mga walang hiya talaga sila follow the leader yan Hindi kayo nahiya dito, mga bubunistang tanganista, loyalista ni Agba na mismong taga Ilocos na nga sinusuka yung pamilyang Marcos at sising-sisi kung bakit ikinampanya niya at binoto niya itong si Bongbong Marcos na budol nga. Pucha, di ba nakakahiya yan? Kung si Manong Chavit ay nag-withdraw na anti-Marcos na ngayon, na mayaman ito, paano pa kaya yung mga ultimo na mga Pilipinong supporters ni Bongbong Marcos? Ngiwiim pa rin kayo ngayon? Sa bagay, mga bangag nga, bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Ayan yung mga supporters ni Ngiwiim. Tuloy, Manong Chavit. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa Dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. Patay kang bata ka. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano. Snap election. Na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas? Bongbong. Binoto natin. President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ang problema nga, Manong Chavit, ayaw mag-resign itong si Ngiwiim. Gusto yata makaladkad. Di ba? Marami nang nanawagan. Pilipino, BBM resign
Yung hindi lang naman nananawagan na BBM resign, mga dilawan, pinklawan, mga komunista, kasi nga, pag nag-resign si BBM, automatic po, ang maging presidente, si Vice President Inday Sara Duterte. So ayaw po yan mangyari ng mga dilawan, pinklawan. Kaya yung mga rally-rally, mga hilaw, mga ano lang, pang divert lang yan, kunyarian lang. Ang panawagan kasi nila, panagutin si BBM pero hindi pag-resignin. Si Inday Sara singilin. Anak ng kamote. Anyari, si Bongbong Marcos may kasalanan, si Inday Sara singilin. Kaya ang panawagan resign, mukhang ayaw talaga Manong Chavit mag-resign eh. Ano bang gagawin natin? Sabi nga ni Vice President Inday Sara, hindi talaga yan mag-resign. Anak ng kagwang yan eh. Matagal ng pinangarap nila yan na balik sa Malacanang. Ayaw nga bumaba eh. 21 years nga yung tatay eh. O anong gagawin natin itong Manong Chavit, no? Ngayon, pero bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga lilit, inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kung hindi nyo alam, hindi wala kang alam, ang tawag dyan, ubob at tanga. Galit na galit si Manong Chavit. Hindi mo alam, di wala ka talagang alam. Ang tawag siya, hunghang. Meron bang presidente na hindi alam yung nangyayari ngayon sa ating bansa? Isang katangahan talaga. Kaya yung mga supporter si Bongbong Marcos, hindi na nila kaya to protektahan. Hindi na nila kayang i-divert eh. Wala na kausa nang lumalabas ang mga baho nila eh. Tapos ito, tinatraidor nila si Chavit Singson, kamalas nila. Dahil kapitbahay nila yung binanatan nila, taga Ilocos lang din. Tapos marami palang bala, patay kayo dyan. Tuloy Manong Chavit, bagsak ang abutin ng mga hinayupak. Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project. Saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control. Nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil akong binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Patay kayo dyan! Nagpadala ng maraming tao sa Ilocos Norte. So, ito bago po ito na ilalabas ni Manong Chavit patungkol po sa ghost projects ni Sandro Marcos. Kaya siguro, hindi nga isinama doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, Tuta Soto, ang kapal ng mga mukha ninyo, pahiya kayo ngayon kay Chavit Singson. Mantakin mo si Chavit Singson na ang nagpadala ng team doon sa Ilocos Norte para hanapin yung mga ghost projects ni Sandro Marcos. Sandro Marcos ayan, pamilyang Marcos. At marami daw ito, hindi lang daw iisa. Tuloy Manong Chavit. Kung silang nakita, ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klaseng flood control. Pero sila sa Bintar, Parparoro, Bintar. Isa lang po ito, marami pa po susunod. So, isa lang muna yung ipipakita niya ngayon. Alam ko yan, Bintar. Bintar, Ilocos Norte.
So ngayon, ho, anak ng kamote. Isa lang. So ibig sabihin, meron pa. No? Isa muna yung ipapakita ni Manong Chavit. Mamaya, mapipliha niya po sa video. Pero marami. So ibig sabihin, maraming ghost projects. Itong si Sandro Marcos, utay-utay ni, ni Manong Chavit ito. Killing me softly, Sandro. Ngiwim, anak ng kagwang, katapusan nyo na, Since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chavit? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. Yung Blue Ribbon. Ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabalang bayan. Alam niyo, parang nakukuha ko talaga yung galaw ng Senado, Tuta Soto. No? Kaya siguro si Lacson umalis na dahil alam ni Lacson talagang tatamaan si Bongbong Marcos dito. Kasi kung hindi iiwan ni Lacson yung Senate Blue Ribbon Committee, masisira ang pangalan niya dito kasi kunyari galit-galit ka sa kurakot. Pero halata na nilaktawan yung Ilocos Norte. Siguro isa rin sa dahilan ni Lacson na umalis sa Senate Blue Ribbon Committee at tinigil din ni Tuta Soto dahil nga itong si Manong Chavit ay interesadong dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee. Baka ang mangyayari magiging surprise witness si Manong Chavit ni Senador Marcolita. Kagaya nung ginawa ni Senador Marcolita na binulaga ni Senador Marcolita si Tuta Soto at si Panfilo Lacson na biglang naglabas si Marcolita ng isang ex-marine na si Orly Gutisa ng daming pasabog at kaladkad talaga ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico at malapit na talaga sa Malacanang, sa pintuan ng Malacanang dahil walang nabanggit na yung Aguado residence, di ba? Aguado ba yun? Aguada. Basta ganun. Nandoon na mga 5 minutos lang daw yan walking distance lang. Palacio de Polvoro na. Baka mabulaga muli sila ni Senador Marcolita kaya siguro tinigil kasi naghayag na po si Manong Chavit na dadalo dyan. Patay tayo dyan. Sir, gaano kahalaga na unang investigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente Correct. na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan o hindi tayo tutulong sa kanila. Doon muna ako sa sinabi ni Manong Chavit na unahin mo yung lugar nyo, Bongbong, para magkaroon ka ng kredibilidad. No, na mag-imbestiga ka, magtuturo ka sa mga kurakot. Tama ho talaga yun. Yun ang dapat gawin mo. Kung gusto mong paniwalaan ka ng taong bayan, meron kang sariling probinsya at nandun yung anak mo, kongresista, mga kamag-anak, unahin nyo doon. Kasi nga, meron ding mga flood control projects. Hindi nga pwedeng gawin yan ni Bongbong Marcos at ng ICI. Kaya nga nagawa sila ng International Criminal Court, independent commission na yan para pagtakpan nga ang baho ng pamilyang Marcos, Romualdez at Sandro. Yan ang purpose niyan. Kaya hindi ho talaga po pwedeng mangyari. Kaya ang pwede lang gawin ho ng taong bayan, gayahin ho siguro ninyo yung ginagawa ni Manong Chavit na sila nang nag-imbestiga. Ayaw mag-imbestiga ng ICI doon sa Ilocos Norte. Meron namang capacity at resources itong si Manong Chavit na mag-imbestiga diyan sa baluarte ng pamilyang Marcos. Yan ang gumawa. O yung iba dyan, sabi ni Manong Chavit, be brave. Kailangan lumabas kayo. Magsalita ho kayo. Pero sino? Ang alam natin, matatapang ngayon, Sandro, Chavit Singson, at itong si Kiko Barsaga. Sandro Marcos, duwag yan, yaward. Charis!
Tigil mo na yan. Tuloy, Manong Chavit. Oh. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan. Ito na. O yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin. At susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis. Payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabihin? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan itong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Mga powerful. Correct. Sino nagbigay? Oh. Yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So, si presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor diyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero, hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang, recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Alam niyo po yung panawagan ni Manong Chavit Singson na mag-rally, talagang pwede naman yan sa isang demokrasyang bansa. Kagaya po tayo kasi free country tayo eh. Hindi po pwedeng pigilan tayo. Sa kung ano man ang ating hakbang, yung expression natin na nadismaya na tayo sa gobyernong ito, sabi nga ni Manong Chavit, wala na tayong pag-asa, wala nang patutunguhan ang gobyernong ito, kawawa ang kinabukasan ng mga kabataan. Depende na lang siguro sa mga Pilipino kung naniniwala ka sa sinasabi ni Manong Chavit Singson. Pero inciting to sedition, malabong-malabo yun. Kasi nga, demokrasyang bansa tayo, malaya po tayo dito, may freedom of expression po tayo. Siguro yung sinasabi ng Malacanang na inciting to sedition, mga pananakot lamang yan. Kagaya yung ginawa nila sa isang vlogger na kinasuhan ng inciting to sedition, na mali naman yung kanilang interpretasyon. Kailan ba nagiging inciting to sedition na naghayag ka lang ng damdamin mo na wala kang intensyon na kung anong mangyayari sa isang tao? Nakiusap ka nga eh. Bongbong Marcos resign. Siguro, tinatakot lang nila si Manong Chavit na kaso ng inciting to sedition, pero hanggang ngayon, wala namang kaso si Manong Chavit ng inciting to sedition. Tama ho ba? Ilang bisis na sinabi yan ni Manong Chavit. Ilang media interview na ba ang ginawa ni Manong Chavit sa kanyang social media? Ngayon naman, ito na naman, nanawagan na naman siya ng rally sa mga kabataan, nag-uudyok na lumabas kayo. Nakiusap pa nga sa mga militar, di ba? Anong pakiusap ni Manong Chavit noon sa mga militar? Tandaan ninyo, ang inyong tungkulin is to serve and protect the Filipino people. Mga citizen ng Republic of the Philippines, walang nakalagay na protektahan ninyo ang Pangulo. So ngayon, ito na naman ang kanyang sabi. Hayaan nyo, mga kapulisan, mga militar, kung ayaw ninyong lumabas na mag-rally sa kalsada, hayaan nyo po
ang inyong mga anak na lumabas, mga kabataan na mag-rally. Kasi nga, oo nga naman, sa ibang bansa, nagawa naman yan eh. Sa Nepal, Indonesia, Madagascar nga ngayon, pinakabago. Yan po ang tinatawag na freedom of expression. Malaya po yan. Malaya po tayo. Siyempre nananakot. Kasi alam nila na pag lumaki po yung mga panawagang ito, maulit muli ang history at panigurado, laglag na naman sa inodoro itong si Bongbong. Tuloy natin, Manong Chavit. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo some standard or ghost project doon? Yung isa lang ito, may darating pa. Gusto niyo pakita ko. Okay, sir. Ito na. Pakita nyo nga, dito sa script. Ito na. Kape tayo. Ito, ipapakita po dito ni Manong Chavit yung proyekto dyan sa Vintar, Ilocos Norte na substandard. So, ito may tuturing ghost projects kasi nga walang tapos at hindi mapakinabangan. O, ito, isa lang daw ito ha. Isa pa lang ito. So, ibig sabihin, marami pa pong mga ghost projects na natuklasan ang team ni Manong Chavit kasi nagpadala siya ng team sa Ilocos Norte. Ito, panoorin natin. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon. Sila, overtime. Napakita mo yung araw. Ito po, ang mga project sa Ilocos. Putya, no, naghahabol. Baka siguro, tapusin mo na nila yan, Manong Chavit, no? Tapusin nila yung mga ghost projects na yan. Tapos sa kapupunta yung ICI, anak ng kamuti talaga naman ha, para gago na talaga mga Pilipino maniwala dito. Sabi na walang ghost projects eh. O buti, at least ito, may mga video na talaga. Alayo. Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Vintar. Ito, sa Vintar, Ilocos Norte. Anong nakita mo dyan? Putsay, tubig, ghost. Ano na? Tuloy, Parparoro, sir. Parparoro, Vintar. Parparoro, Vintar. Anak ng kamote. Saan yung flood control dyan? Patay ka diha, Sandro. Parparoro, Vintar. Ayan, Ilocos Norte. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Nag-aabot sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair na po mga substandard? Yun, ghost projects talaga, no? So, ito naman ngayon, substandards. Meron pala, pero isang dangka lang. Ina mo yung gilid, yung digi, yung mga isang dangka lang yata. Huli ka dito, Sandro. O, paano na yan? Ito yung reason. Kaya nilaktawan yung Ilocos Norte dahil nga may mga multo. So ito ay isa lang sa mga multo na proyekto ng pamilyang Marcos dyan sa Ilocos Norte na pinagtatakpan nila. Kung ako naman taga Bulacan, mag-insist din ako, no? Kung akong kongresista sa Bulacan, kinakasuhan ho ninyo. Tingnan rin ho ninyo, yung mga kontraktor din, tingnan rin ho ninyo sa Ilocos. O, tingnan mo, hindi po ito napakita sa ICI. Hindi po ito napakita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay Chavit Singson lang po ito napakita. Ito yung gustong pagtakpan ng ICI, Tuta Soto, at ni animal na Panpilolacson. Dahil talagang tibag sila dito. Sinadya ho talaga nila na laktawan. Kaya na-question ni Senador Marcolita, bakit mo nilaktawan? Yung kay Diskaya Affidavit na meron yung Ilocos Norte. Bakit hindi mo binasa? Sinadya mo ba ito? Inutusan ka ba? Baka inutusan nga ni Bunyeng at ni Tuta Soto at ni Panpilolacson na wag mong basahin yan. Madali kami dyan.
Yari si Bongbong dito, yari si Sandro, yari ang pamilyang Marcos, yari kaming lahat ng mga buhaya, anak ng kagwang kayo. Buti na lang, mayroong isang Chavit Singson na matapang, mayaman, may mga resources, na ipinakita ho ito. Paano na lang kung wala si Chavit Singson? Hindi malaman ng sambayanang Pilipino na may ghost projects. Itong si Sandro Marcos, itong pamilyang Marcos na pinagtatakpan ng mga senador ni Tuta Soto, Panfilo Lacson at ng ICI. May gulay. Tuloy man ang Chavit. Pero hindi na mahapon. Dahil yung mga iba wala. Grabe, wala. Iba, marami pang mga pictures yan. Ayan, flood control mo, Sandro. Hindi pala. Anong klaseng flood control yan? Ay, nasa na yung mga kongresista? Si Ortiga, sino ba yun? Abante. Yung mga nasabi may ghost project si Kung Pulong Duterte. Putsang ina, si Kung Pulong binato ng ghost projects, may naipakitang mga flood control, wala palang ghost projects. Ito ngayon, ano masasabi ninyo dito kay Sandro Marcos na ipinakita ni Manong Chavit na ghost projects na proyekto, anak ng kagang naman Ghost projects yan? Puro mga graba lang puto, gumawa man sana kayo kahit mga kalahating kilometro man siguro na ghost projects, kaunti sana ba? Utang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya sabi nga ni Manong Chavit, matindi na talaga ngayon. Dahil ghost projects na. Noon daw ay kickbacks lang ng mga 10 to 15%. Pero ngayon talagang ghost na ang oso, anak ng kagwang ka Marcos. Tuloy Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Parang diba kasi substandard? Jesus ko, Ginoo. Parang flood control. Anong klase yan? Flood control ba yan? O bahay ng mga limasag? Utangin na, proyekto ng mga budlat. Proyekto ng mga nakangiwi ang pangao. Proyekto ng hindi natutulog. Diyos ko, Ginoo. Di ba kayo nahiya dyan? Mga taga Ilocos Norte, ano kayo ngayon? Kayong mga taga Ilocos Norte, yung makapagsabi nito lahat, makapagtestimonya, mantakin nyo. Ito may flood control, tatahimik kayo. Sus ko, Ginoo, maawa kayo sa bayan. Kayo po mismo sumigaw dyan sa lahat ng mga probinsya na may ghost projects, na may kinalaman ng Marcos, magsalita kayo. O ito na ho. Animal na flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo yan. Bayad na. Bayad na. Bayad na. Flood control nila. Bayad na, pero multo pa rin. Anak ng kagang, Hirap na mga bubonista dito magdepensa, So, hindi na po lalayo ang Diyos ko. ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Pero, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. Huwag naman natin gawing gago lahat ang mga Pilipino. Ang problema kasi, nagpakatanga ang mga Pilipino. Kayo dyan sa Ilocos Norte, magsalita kayo dyan. Isalba nyo ang bansang ito laban sa mga demonyong namumuno sa atin. Sinerch ko po yung Vintar, Ilocos, Ilocos Norte. Talagang sa distrito po yan ni Sandro Marcos. Tignan mo Yung Vintar kasi, sakop po yan ng... Saan ba yun? Ito. Teka lang, hindi ko nagawa. Ito. Sinerch ko po yung Vintar. Talagang part po siya ng Ilocos Norte. Sa mga hindi taga Ilocos. Ayan Una muna, si Sandro ay representative ng 1st District. Yan, Ilocos Norte Sa mga hindi nakakaalam na 1st District Representative si Sandro, ito po yung patunay. Ngayon, yung sinasabi ni Manong Chavit na Vintar, ito po yun. Ayan po yung Vintar, Ilocos Norte, 1st District po yan ng Ilocos. Animal kayo.
bistado ang mga hinayupak. At least, alam ho ninyo na totoo, legit, yung flood control na yan ay sakop ng pamilyang Marcos. 1st District Bintar at ang representative dyan ay si Sandro. So ngayon, sabi ni Manong Chabit, anong gagawin natin dyan? Manong Chabit, ikulong na ang mga animal. Tuloy. So ngayon, ano kayang ribat ng mga bubunistang tanganista at PCO dito at ni Claire Castro? Sasabihin na naman fake news. May ebidensya niya, may video, may mga picture, anak ng kagwang. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. Wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So, pero sa akin, hindi talaga mag-resign si Bongbong. Kahit ito, maraming nang isiniwalat, no? Ito, magiging information dissemination, no? Alam natin na meron palang ghost projects, kaya pala hindi inimbestigahan dahil sa ghost projects nandyan. Kung nakita mo, may gumagawa, hinahabol na matapos para papuntahan ng ICI. Pero malabo na, hindi na kaya nilang habulin yan. Wala na, ongoing na yung investigasyon. Siguro, nabulilyaso sila, puta, sabi siguro ni Bongbong, puta, may ghost project ka, nak? Wala, binili yun ng pulburon, tay. Anak ng kagwang. Paano to? Anong gagawin natin? Kaya ang gagawin na lang talaga, resign. Yun na lang. Mag-resign na lang. Kasi para maiwasan muli yung history, kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na may presidenteng pinatalsik. Si Irap, nag-resign yun, ha? Nag-resign si Irap. Habang ongoing yung impeachment, nag-resign si Irap kasi dumagsa na yung tao sa EDSA, ayaw na ni Irap na magkaroon pa ng people power. So ito kay senior naman talaga nasipa, mga tao, people power talaga sa kalsada. So ngayon, pag ayaw mag-resign ni Bongbong, mukhang magka-people power muli nito. Itong sitwasyon na to. Tuloy, Manong. Maawa ang ating presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Correct. Suggestion mo lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason gaya ito, sir, na You have to go, Mr. President. Dapat ito, tapon muli natin sa Paway. Huwag na sa Hawaii. Utang na, sa totoo lang. Kung meron lang delikadesa si Bongbong Marcos, kung mahiya ba, no? Wala na. Ibang tao yan, nagre-resign na. Pero ito, medyo makapal-kapal talaga mukha ni Bongbong. Para bang nagugas kamay lagi siya. Feeling niya, hindi siya kurakot. Wala siyang kinalaman. Anak ng kamote, wala kang kinalaman, pinsan mo. Wala kang kinalaman. Ano lang tayo dito, ginagago nga. Sabi ni Manong Chabit, ginagago lang ang taong bayan dito. Pinaikot ng pinaikot, ang mga Pilipino nagpagago naman. Mantakin mo. Maraming nagiging tanga ngayon. Naniniwala pa rin kay Bongbong Marcos. So ito na, kababayan na yung nagsabi dyan eh. ayaw pa-investigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyong isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Patay kayo dyan. Isa pa lang lahat. Isa pa lang. No? Isa pa lang. Yan yung hawak ni Manong Chabit. Isa pa lang. So marami pang kasunod. Patay kang iwim. Bukas, Manong Chabit, ilabas mo, araw-arawin mo. Hanggat sa hindi pa mag-resign si Bongbong, araw-arawin mo. Sampalin mo ng mga ebidensya yan, mga hinayupak. Marami po. May knowledge na po ba tayo kung sino ilan yung magkano yung amount ng flood control net and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Para nagkaroon si Diskaya ng, ginamit lang siya. Binigyan ng pondo.
Tapos namorsyento sila. At sino mga gumawa? Yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Ako nga, may mga testigo na. Yung mga public roads and highways mismo na tiga-korekta, diadala kay speaker at saka si Saldico. Saan naman diadala ni Saldico? Imposible naman kasi siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, sino ang saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. Correct. kumbaga sir, sinasabi nyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Oo. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaila Bongbong Marcos na siyang presidente. Kumbaga sa bahay, siyang padre na pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na, lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Gusto ko yung word na supreme sacrifice. Mukhang hindi kayang gawin ni Bongbong yan, Manong Chavit. Naghihintay lang yan na may kakaladkad sa kanya. Pero yung supreme sacrifice, wala yan. Kakapal ng mga mukha na. Mga manhid na nga. Manhid na yung pamilyang Marcos. Wala nang pakiramdam. Insensitive. Wala silang pakialam sa damdamin ng bawat Pilipino. Basta kami presidente. Basta kami ang may control ng Pilipinas. Kasi kung may pakialam pa, hindi dapat. Matagal na yan nag-resign. Puta, sandamakmak na korupsyon. 1.2 trillion sa flood control pa lang yan. Maraming korupsyon. Hindi pa nalalantad yung iba. Eh kung si former President Duterte, hindi ho yan, hindi nila pinakulong sa dahig. Pucha. Siguro wala na. Matagal na binunyag ni Tatay Digong lahat ng kababalaghan nila. Sa Baykam pa lang, di ba? Galing sa Baykam yan. Bunilulyaso ni Tatay Digong. Pero malas nila, mayroong mga Pilipino ngayon na malakas ang loob na kinukontrat, kinakalaban si Bongbong. Ayan Chavit Singson. Kababayan pa ho nila. Ganong katindi. Alam nyo ho ba? Mabigat itong mga hawak na ebidensya ni Manong Chavit kasi nga, ito ay may video, ito ay pinuntahan talaga ng team niya, tsaka hindi yan maglalabas si Manong Chavit ng mga dokumento, ebidensya kung hindi totoo. Yan ang patunay na itong si Manong Chavit, dismayado na kay Bongbong. Galit na ho ito. Kasi bakit siya mag-i-effort? Puntahan pa itong lugar na to, Vintar, Ilocos Norte, na distrito ni Sandro Marcos. Ang nakita, ayan, mga ghost projects, tapos merong naggagawa, inahabol daw nila. Baka abutan pa ng ICI. Hinuhuli nga eh. Kasi ang challenge dito, hamon dito ni Manong Chavit Singson, mabigat na hamon ito kay Bongbong Marcos, Para paniwalaan ka ng taong bayan sa inyong ginagawa dyan na pag-imbestiga sa mga kurakot di umano, naghugas kamay ka, imbestigahan mo ang inyong lugar, Ilocos Norte, unahin nyo. Kaso hindi nga inuuna pag-repair ngayon, gumagawa ng proyekto. Kamalas nila, inunahan na sila ni Manong Chavit sa pag-imbestiga. Karay, tama lang din Manong Chavit na hindi pa inimbestigahan kasi pag inimbestigahan Manong Chavit, baka takpan nilang katotohanan. Tapos ipapagawa at hindi sa publiko yung investigasyon. Tuloy natin si Manong Chavit kunti. Sir, sa mga interview nyo, sinasabi nyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Sir. Anong tingin nyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Ang gagamit. Sabi siya. Kamag-anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon.
Manong, they are just using. Gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President. Oh my gulay. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice president lang gusto. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa vice president, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, presidente muna. At that time, walang tatalo kay Inday Sara. Inday Sara. At committed na kami lahat. Mayors, ako, and all the mayors are committed. Kay Inday Sara. Mag-file tayo for president muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang vice president candidate, protected ka na. Palakpakan na sila. Sabi, Putya, talagang Manong Chavit, kinumbinsi mo pa? Dapat Manong Chavit, ang kinumbinsi mo si Inday Sara sana. Naday, takbo ka presidente na. Ito si Ngiwin, pang busy lang yan. Anak-anak ng kagwang. Pang nga lang yan pang CBO, pang barangay tanod nga lang yan si Ngiwin. Kasi nga, akala marami rin naman kasi nabudol. Hindi lang naman si Chavit, Inday Sara. Marami kasing naniniwala. Tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo sa pag nagkamali ng isa, pinagbibigyan natin. At yung instinct natin, akala natin ay magbabago ba? Kasi nagkakamali, mantakin mo yung nangyari kay Bongbong Marcos ay sa pamilyang Marcos. 'Di ba? Sinipa sila, pini-people power sila. Sira yung pangalan nila. Hindi mo akalain na gagawin muli ni Bongbong ang katarantaduhan mas malala pa sa ginawa ng kanyang ama. Ngayon, martial law ngayon, hindi lang siya nagdeklara ng martial law. Ito yung martial law na hindi dinideklara. Lahat ng mga kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Maraming ginagamit, talagang manggagamit itong pamilyang Marcos. Pero kung nagkataon, si Vice President Inday Sara na ang tinakbo dapat niya ay presidente, sure win si Inday Sara. Tapos si Bongbong ay vice presidente, alam ko talo si Bongbong. Oo, para sa akin. Bakit? Tatalunin siya ng ibang mga vice, kasi ang vice maraming kalaban si Bongbong Marcos na posible hindi bubuto ang mga DDS kay Bongbong. Presidente lang ang iboto. Baka yung mahahanap pa ng ibang vice presidente. Yan lang nakikita ko. Sising-sisi si Manong Chavit. Sabi ni BBM, thank you Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Oy! Ako unang tumulong financially. So, the rest is... Hoy, BBM! Mga aeroplano ni Manong Chavit, ginamit mo pala. Anak ka ng kagwang, ang kapal ng mukha mo. Talaga, swapang talaga tong pamilyang ito. Aeroplano pa niya, ginagamit, Hindi ba nakalimutan niya? Hindi ba niya nakalimutan talaga. Hindi ba niya naisip yun? Naalala yung mga nangyayari? Na yung aeroplano, sinasakyan niya, aeroplano ni Chavit Singson, animal, anak ng kagwang ka. Pero ngayon, anong aeroplano sinasakyan ni Bongbong? Aeroplano na Saldico at ni Tambaloslos, anak ng kamote. Kunyari lang yan si Bongbong, walang aeroplano. Meron nga ang aeroplano si Saldi. Meron nga ang aeroplano si Romualdez, Tambaloslos. Malamang meron ding mga aeroplano yan. Si Sandro, pati si Bongbong Marcos at si Palaka, magpatalo kaya sila sa pinsan niya. Anak ng kamote. Meron din yan. History. So, nakikiusap po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ihulong nila ako, wala po ang magawa. Pero wag po tayong matakot, mga kababayan.
dahil future ang ating mga anak at anak ng mga susunod na henerasyon. Pagpakawalan niyo ito, magiging masamang president. So, tulong-tulong po tayo. Marami pong suggestion sa Senate, but I will stick to my suggestion. Si Presidente ang managot nito dahil siya ang Presidente. Kung man responsibilidad niya ito, siya ang namumuno sa ating bansa. Alam niya lahat to. Kung di niya alam, anong kwenta siyang Presidente? Yun Walang po. kwenta. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, go. Ang isa pa. Kaya daw galit po kayo kay President kasi hindi daw po kayo napagbigyan na... Yun din, binabato yan. Totoo yun, pero wala yun. Hindi ko inihinda yan. We can survive. Totoo yun. Natural lang yun. Nag-recommend ako, ayaw, di okay lang. Antay ka, antay. Hanggang 3 taon pinag-antay. Hanggang antay Marcos ako. Balik-balik talaga yung ganyan ni Manong Chavit. Antay. Ako nang antay. Ilang taon ako nag-antay? 3 taon, kaya naging anti-Marcos na ako. Binabato rin yan kay Manong Chavit na kaya si Manong Chavit nagaganito dahil hindi daw pinagbigyan. Pero pag tinignan mo naman, kahit hindi na, mayaman naman si Manong Chavit, talagang may hugot lang. Siguro nasaktan lang si Manong Chavit talaga sa ugali ni Bongbong Marcos na ikinampanya niya noon, pinagamit ng eroplano, kinumbinsi pa, siya pa nagkumbinsi na presidente ang i-file mo. Tapos ngayon kinakalimutan niya si Manong Chavit. Kumbaga yung hiling lang siguro ni Manong Chavit, appreciation na lang. Hindi naman bigyan mo ako ng mga project, bigyan mo ako ng position, siguro appreciation, i-appreciate mo na lang. Putangin na pinaram ka ng eroplano, anak ng kamuti, kinakalimutan mo yung tao. Natural lang yan. Kasalanan din nila. Sila, binarnihan ako. Gagamitin ka lang. Totoo nga, ginamit na ako. Pero may pinangako sa inyo, from the presto. Palagi. Very promising couple. They're very promising couple. Marami pa yung pero tatagal na tayo. Sir, ano lang reaction ng mga sinasakupan niyo sa group? Anak ng kamote, ito yung masakit niyan. Bago to. May mga pinangako umano na posisyon itong si Bongbong at si Lisa Marcos sa kanya. So, sinong hindi masasaktan? Marami daw pinangako. Patay di. Sila rin yung gumawa ng sama ng loob ni Manong Chavit Singson, anak ng kagwang. Governors League, Mayor's League, Councilors League, dahil kayo yung isa sa nagpanalo kay Presidente Bongbong at ngayon sir, nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ano na yung reaction niyo? Unang-una, humingan ko ng paumanhin sa mga Councilors League, especially Councilors League, Mayor's League, Governors League, at ang mga taong bayan na nakumpinsin. Pasensya na po at para po nabudol tayo lahat. Nabudol talaga Manong Chavit, hindi lang parang talagang budol na budol. Maraming nabudol mga Pilipino, pati mga Duterte talaga budol na budol. Grabe, no? Yung panawagan nyo na mag-speak out, especially yung mga kabataan sa future nila to. I think yung simbahan natin, merong organized na parang pandemic, mag-uusap sila against corruption. Well, against corruption lang yan. Sino corruption? Hindi mo maubos yan. Kailangan tanggalin mo yung power. Yung power mo na nag-protect ito, mga graft and corruption. As simple as that. Okay. Hindi na kailangan tanggalin nyo na. Mahirap magtanggal. Magaganda ang mga batas natin, pero implementasyon, walang kwenta po. Sir, ang mga maliliit na tao lang nakukulong. Tama ka Manong Chavit, marami kasi kagaya yung mga simbahan Katoliko, putangin ay makapandaya sobra. Ikulong mga kurakot, sinong ikulong? Hindi nga nyo masigaw na si Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico ikulong, mga hunghang. Kaya si Saldico lumayas na. Ngayon naman ito si Martin Romualdez, lalayas din to. Nagsakit-sakitan ng gagi ito si Romualdez, inutusan yung ICI na i-postpone daw yung investigasyon muna laban sa kanya. Imbitasyon. Kasi lalayas muna siya. Malapit na daw siya matigok. Ito, pakinggan natin ang balitang ito.
Former House Speaker Martin Romualdez has requested a postponement of his scheduled hearing, the ICI, or Independent Commission for Infrastructure, confirms. The hearing, initially set for October 22, was delayed after Romualdez cited the need to undergo a medical procedure. The commission said it will release an advisory on the new hearing date once it has been finalized. Romualdez is one of the big names implicated in the ongoing flood control scandal investigation after contractors tagged him in the alleged kickbacks received by lawmakers. O, eto na mga kababayan ko, nagsakit-sakitan ng hinayupak. Malapit na yata ito matigok. Nangangayat na kasi siya dyan. Romualdez asked ICI to postpone the hearing due to medical procedure. Ano bang medical procedure? Operahan yung bitlog mo? Tatakas to. Para sa akin, hindi na to babalik ng Pilipinas. Gumagawa ng rason. Kaya yung ginawa ni Saldico, ganun talaga, pag marapit na masakuti, malapit na mahuli, rumarason na, yan, sakit-sakitan na, mag-wheelchair na to. Gumawa kayo ng kababalagan sa taong bayan, tatakasan nyo. Wala na, dahan-dahan na po ito. Sana kung may sakit siya, matuluyan ka ng hinayupa ka. Alam mo, ako pakiramdam ko, ano yan, patakas na yan. Kunyari lang yan, may sakit, butan, laki-laki ng tiyan yan, buhayang-buhaya. Ano lang yan, kumbaga, palusot lang. Kasi pag mga medical reason, kasi pinapayagan yan. Eh. Tingnan mo si Saldico, di ba? So ngayon, saan ka magpa-check up? Pupunta to, hahabulin si Saldico. Love! Kita tayo, love! Saan ka? Sa Roma? Sa Italia? Saan pang hinayupak no magtatago kayo? Makikita yan sila. Sama-sama silang sama-sama silang mga buhaya. Malamang sa malamang ito ay magtatago na ho ito si Martin Romualdez. Kunyari lang sakit-sakitan yan. Alam na namin yan. Basta mga kurakot, sakit-sakitan. Bakit? Coincidence lang ba ho ito na tinabla siya ng Department of Justice? Di ba umuugong na di umano ay siya ay gawing state witness? O sabi ng Department of Justice, hindi. Wala kaming sinabing ganun. Hindi namin gagawing state witness itong si Martin Romualdez. Tinanggi nila na mayroong ganong issue. So isa lang ang ibig sabihin nito. Baka sa isip-isip ni Martin Romualdez, walang hiya, mukhang tatablahin na ako ni Insan ng di ba? Kagahapon lang naman. Sinabi, na-content ka natin kaninang umaga. Sinabi kagahapon ng Department of Justice, hindi yan, wala kaming sinabi na gawin siyang state witness. Kasi nga, pinuputak din ng mga ng batikos, kinikriticize sa social media, lahat. Binabash sila na yung mastermind daw gawing state witness. Lalo na si Ma'am Rowena Guanzon, maraming maraming pumalag na mga eksperto, mga professional, mga lawyers, mga politician, lalo na PDP, na gawing state witness itong si Martin Romualdez. So ngayon, ito yung balita na. Romualdez humingi ng postponement para sa hearing ng ICI dahil sa medical procedure. Saan ka magpagamot? Puta sa PGH ka, pumila ka, anak ng kagwang ka. Baka magpagamot ito sa Singapore. Magpagamot sa Switzerland. Malamang sa Switzerland kasi nandun na yung mga offshore accounts. Para sa akin, patakas na po itong si Martin Romualdez. Pagpagbigyan po ito na makaalis ng bansa, sure na sure tayo dyan, hindi na yan babalik ng Pilipinas. At baka nga, yung mga kayamanan ni Martin Romualdez, kasi hindi naman yung na-freeze ang account niya ni Martin Romualdez, nailipat na sa mga offshore accounts niya, tapos na. Kung baga, ang mangyayari, huli na ang lahat. Kaya tama yung sinabi ni Chavit noon, Chavit Singson, na wala to, iiwanan lang ang Pilipinas, tatakasan lang tayo. So yung kanilang mga ninanakaw, dala-dala na ho nila. So baka yung mga mansion, bininta na rin. Mga private jet, bininta na rin. So ano nang matira para sa mga Pilipino? Pipikatan tayo ng mga buhaya, lalayas na ito si Martin, nagsakit-sakitan lang ho ito.
Sana matuluyan kang inayupak ang buhaya ka. Malaki po ang problema ngayon ng pamilyang Marcos, gobyernong Marcos, dahil sa mga isiniwalat ni Manong Chavit na ghost projects ng pamilya nila diyan sa Ilocos Norte. O tayo, kumusta na ang taong bayan? Okay pa ba tayo? Good luck na lang ho. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.